Nakakalito tong lugar na to eh. Dulong-dulong. Dulong-dulong resort. Hola caballeros, buenos dias. Mike TV signing in. Ngayong araw ay testing lang natin si Dominar. Kung maalala nyo ay nadisgrasya kami at part dito sa left side kasama yung pannier ay nabasag, warak na warak po yun ano. So ngayon testing natin yung performance niya doon sa pupunta tayo ng Cavite nga pala. So short ride lang to. Ilang oras lang naman yan, siguro mga 2 oras, 1 oras kakalahati siguro since maaga pa naman. Time check nga pala natin is 5 in the morning. Let's go. Yung box natin napalitan ko na, yung pannier. Nagpagawa na ulit ako ng bago. Tapos yung side mirror napalitan ko na rin. At saka yung switch. Buti na lang medyo mura pa yung nagastos natin. Ang medyo mahal doon yung box. Pero ganoon talaga, pag nadidisgrasya may mga masisira, kailangan palitan. Part yan ng adventure, part yan ng pag-drive ng motor. Alam nyo naman, 2 wheels lang to. Mas delikado pa rin to kumpara sa mga 4 wheels. Kapag nasanay ka ng naglo-long ride, sa mga naglo-long rides, alam nila tong pakiramdam na ganito. Lalo na ako talagang regular na naglo-long rides ako. Mabilis na po ako maboring. Alam mo yon, yung siguro mga after 2 days na nakatambay, bukas or sa makalawa ay papanorte ulit tayo. So alam nyo na, mga takbuhang norte magtatagal yan, pang matagalang rides yan. Bilis yung patakbo ng jeep oh. Sarap karirahin eh. Sarap karirahin yung jeep. Time check, alas 6:20 ng umaga. Buenos dias, mi amigos, mi amigas. Dito tayo sa Tanza, Cavite pa rin. So sinaglitan ko lang yung ginagawang daan na yan. Nakala ko bypass road, yung pala hindi. So parang daan daw yata na kukonect yan sa pier. May ginagawang pier ata dyan. But anyway, malapit na po tayo sa tier natin. Hindi ako nagmamadali actually. Hindi ako nagmamadali. Tamang kasi malapit lang to sa Manila eh. Tamang ano lang tayo dito. Chill ride. Bilis magpatakbo ni kuya, nakasombrero lang. Diyos mio, garapon. Mukhang hindi pa ito nakakatikim ng sarsuela di disgrasya. So dami kong nakita ng nagbabike kanina. Yan, sina sir oh. Ito mga to, papuntang ano to, Kaibiyang. Pwede rin nilang idiretso hanggang Nasugbu yan. Yan oh. Pag mag-overnight tayo dito guys, pwede natin idiretso. Pwede natin idiretso yan, papasyalan natin hanggang Nasugbu. Pero kung mamayang hapon din tayo uwi, ay huwag na tayo masyado maglibot. Dito lang tayo sa may Ternate mismo. Tamang ano lang tayo, pang testing lang kay Dominar kung pwede na siyang pang norte. At least dito, kung masiraan tayo dito, malapit lang sa Manila kumpara naman sa norte, di ba? Masiraan pa tayo sa ano. Sus Maria, problema yun. Double check natin nga pala yung brake pads. Itong si kuya wala namang ano-ano. Buti hindi nabangga na ito. Tama lang ka signal putik. Diyan magbe-base yung nasa likod mo kung saan ka pupunta. Kung nabangga ka niyan, sisisihin mo pa siya. Andamay ka pa, leche ka. Na-high blood. Na-high blood. Kanan tayo, di yan. Wala akong nakitang kainan dito. Bakit ka walang kainan din eh? Ito na yung bypass road. Yan pala yun guys.
Puntahan nyo natin. Talagang inabangan na ng Petron yung bypass road, oh. Alam nila ito yung dulo, eh. Siguro ng problema sila ng right of way dito sa bahay na to, ay umalis. Ito na yung rough road. Sige, puntahan nyo natin. Napakalapit na natin, guys, promise. Kaya mag-adventure muna tayo dito saglit. Mamaya tayo sa may resorts, sa may baba dyan. Buti matigas naman yung pagka-rough road na ito. Kaya okay lang, dudong. No problema dung. No problema dung. Tayuan lang natin sagliit. Suabe, suabe si Dominar. Suabe, suabe siya. Wala ko masabi. It's good, boy. Really good. Oops, buhangin, ibang usapan yan. Buhangin ay buhangin. Lulubog at lulubog ka dyan. Lulubog, lilitaw. Si Kuya ang bilis magpatakbo. Good morning, ganda ng sikat ng araw. Animoy, gusto tayong batiin ng magandang umaga. Good morning to you, Father Son. You son of a son. You son of a son. May insekto sa aking ilong. Sundan lang natin tong ginagawa ng daan na to. For sure ito na yung bypass road. Ito pa, masasagasaan din tong bahay na to. Ito nung part na to, nung kinunan ko ng drone shot, hindi pa to sementado. Definitely maiksi pa tong daan na to. I mean, makipot pa. Pero ngayon, tignan mo naman. Abay, sementado na rin. Maganda ng dito, patubig nila rito, dire-diretso. Kahit summer ata, may tubig pa rin yan, eh. Galing, no? Kaya yung tanim nila dyan ng palay, dire-diretso rin. Ito yung Maragondon bypass road, guys. Na-feature ko na to actually noon pa. Feature ko yung daan dyan, yung ginagawang lateral road papuntang Nasugbu, Batangas. Ito dinaanan ko to dati. May nagzuzumba pa. Ayos. Ito yung part na to, naabutan ko. Itong putol na daan na yan, inilagyan ng culvert. Naabutan ko nung unang pumunta ko rito. Yan, dyan yata yung putol nung time na yun, eh. So mahaba na yun na idudugtong nila. At ito yung binabypass niya, tong part na to ng Maragondon. Ayan na yung kabahayan dyan. Yan na rin yung sentro ng bayan. Kaya traffic, alam nyo na. Ang late kasi nung daan dyan. Kaya kailangan talaga nilang gumawa ng bypass road dito. Ito na yung dulo. Yeba. Ito na tayo sa Ternate, Cavite. Meron akong nakitang resort dito at nakapangalan sa pangalan ng bayan na to, Ternate Resort. Yun ang pupuntahan natin. Nandito ang lapit na, 5 minutes na lang yan. Ternate Beach Resort. Ito mga nagbabike, oh. Yung bike ko inarbor na, eh. Kasi hindi ko na nagagamit.
Ano to, dinaanan natin. Ba't dalawang tulay yan? Ito yung lumang tulay pala. Ayan, naabutan ko. Ito, hindi pa nagagawa to nung last na pumunta ako dito eh. Ito yung Maragondon River ata. Naku, pag Sunday dito guys, napakadaming tao sa mga hindi pa nakapunta dito. Kapag ka malapit ka sa Manila, sa malamang na puntahan mo na to. Pero yung mga iba, medyo malayo dito sa lugar na to, na hindi pa nakapunta ito, ay dinadayo talaga to guys ng mga siklista. O actually lahat, no? Hindi lang motorcycle riders, siklista, kung sino-sino pa. Naka 4 wheels, marami din. Pupunta dyan sa Kaibiyang Tunnel, yung sinasadya nila dyan. At saka yung daan kasi na to, napakaganda. Hanggang ano na yan, hanggang Tagaytay na yan, napakaganda na yung daan. Sulit na sulit yung rides mo dito. At least banda mula dito sa part na to ng Ternate. Kasi wala ka na masyado madadaan ng bayan dyan, except yung Nasugbo na lang. Kasi bundok na to, aakyatin natin dyan kung didiretso natin. Yung mga hindi pa nakapunta dyan sa Kaibiyang Tunnel, sikat na sikat po dito yan sa may bandang Cavite. Anyway, saan na tayo? Wala na tayo. Naku, mali pa yung pinuntahan natin. Yawa. Mali. O sige, diretso na natin sa Kaibiyang. Tsaka tayo bababa dito. Lumagpas Ala lumagpas. Ito na, bundok na to ng Mount Palay-Palay or Mount Pico de Loro. Ayan, Pico de Loro tinatawag din to dahil yung pinakatuktok na ito may korting tuka ang isang loro. Ito yung basic na loop na ginagawa ng mga malalapit lang dito. Puntang Tagaytay, paikot pabalik ng Manila. Ayun yung loop na ginagawa. Actually na loop ko na rin to, matagal na. Naka2 beses na ako dito. Malapit lang naman kasi. So hindi masyadong hassle yung biyahe. Kaya mong i-loop to, ilang oras lang yan. Tuloy-tuloy mo lang to sa Tagaytay. Actually dito lang naman yung medyo magagandang parts talaga sa part na dito. Kasi pag uwi mo, dadaan ka uli sa, alam mo na, city. City dyan. At nakapanginit ang ulo yung mga traffic. That's how it works. Laki na ng kaibahan na ito. Nung last na pumunta ako dito, wala pang mga ganito to Ang kainan pa lang noon, ito, sa part na to. Yan, may kainan dito. Matagal na kainan na yan. Ayan, mga yan. Buti walang mga nangangarera ngayon. Usually weekend, marami yan. Marami akong nakitang naka-big bike kanina Yung mga solo rider lang din. Masarap mag solo rides dito kasi malapit lang to sa Manila. Hindi mo talaga kailangan ng kasama dito. Baka mag-isa ka lang. Hayahay rides. Yung tipong gusto mong mapag-isa na makakita ng tahimik. Wala na, nako-commercialize na to. Totally mako-commercialize na itong daan na to. Actually protected mountain. Itong Mount Palay-Palay. Puerto Azul, open na kaya to? Pwede natin babain yung Puerto Azul. Lagi akong nadadaanan to, hindi ko man lang nasilip yung loob nyan. Sarado. Ang dami pala Puerto Azul Beach Hotel, Puerto Azul Beach and Country Club, Paniman. Kaso sarado yun, may barikada. Anyway, huwag na tayo magtagal pa dito.
Ay, mga bikers, yung mga nandito, mga siklista. Ang dami nila. Kanya-kanya grupo yan. Oh, photo ops. Photo ops muna, mga beshi. Sarap magpatakbo. Aspaltado, napakalinis. Si kuya, nag-iisa rin katulad natin. Nagmumuni-muni. Woo! Ganda oh, diba? Super dense yung mga punong kahoy dito. Kasi nga protected area. At saka dito halata mong malamig yung simoy ng hangin. This is oxygenated area. Itong part na yan, paliko na yan. Biglang lumalamig. Dito grabe, biglang lumamig. Sarap. Sa baba kanina ang init eh. Pagdating dito lamig na. Grabe. Ang presko. Pinagpapawisan na ako kanina sa baba eh. Masarap din yung bayan nyo malapit sa ganito, no? Gusto mo mag-relax, akit ka lang sa bundok. Ang motor-motor ka lang sa bundok eh. Meron ka na makikita ng ganito oh. Ito nga pala kay Labne, punta rito, tara punta natin. Wala pala akong dalang drone. Hindi na ako nagdala ng drone. Ay, mga unggoy. Huwag kayo sa daan. Nandito, ang dami rin palang unggoy oh. Wow! Wow!
Ito na yung harap ng Marine Base. Ano kaya to? Yun ang Marine Base, guys. Yan. Nagjo-joyride din ng van na to. Articulated training. And driving lesson pala to. Dami pa ring riders. Kahit weekdays. Weekday ngayon, Tuesday. Ayaw ko magbiyahe ng weekend dahil napakadaming tao rito. Ayaw ko ng ganun. Ito mga siklista naman. Pati siklista, ang dami din. Kanya-kanya grupo. Dami ring tao doon sa pupuntahan natin, no? Kala ko nakauwi na sila. Paktay tayo diha. Yun. Ganda doon sa kaliwa natin, overlooking ng mga bundok. Ganda, diba? Wow. Ano yung kay Labne? Ganda nung cliff nyo na yun, panalo. Ganda ng cliff na yun, guys. Sana makuha natin ito ng drone. Hindi ko dala akong dalang drone yun. Hey, what up, brother? Hey, kapatid. May mga bruskong malalaking ganyan dito kasi wala. Dati dito medyo marami pang bushes dito sa gilid, wala na, tinabasan na. Ginawa ng pinaka-view deck itong part na to. Kasi dati wala ka masyadong makita dito sa side kasi nga maraming mga puno pa dito sa gilid. Tsaka mga dahon-dahon, mga bushes. Parang ganun yung tsura niya dati, maraming mga ganun. Ngayon pinagtatanggal na rito. Saan kayo nakarelay yung pagkain ng unggoy, no? Hindi nang tanong ko pa nung una wala namang dito, may nagpapakain ba sa kanila na ranger o ano? Wala naman silang source ng pagkain dito Actually meron ding resource dyan sa may unahan, sa may babaan ng Kaibiyang. Kaso nga lang kailangan mo magbangka pag pupunta ka dun, samantalang pwede naman lakarin. Ito medyo bruskong unggoy ito. Ito yung alpha nila, malamang. Ito malaki to. Ito medyo pa, bata pa siguro. Aamo na namang unggoy So banda doon makita nyo yung makita nyo yung island, Carabao Island ba tawag dyan? Carabao Island tsaka Corregidor, makita nyo dito.
Anyway, tara, pahinga muna tayo saglit. Parang gusto kong umiglip eh. Baka nakawin ng unggoy yung mga nagamit natin dito, mahirap na. Alright. Ito, silipin nyo natin to. Pauwi na tayo actually. Taas din pala na ito. Mas ang dami na rin basura dyan. Pinaghuhulog ng mga namamasyal dito. Ito yung bandang resorts guys. Baba na to. Ito yung pinaka pier, pinaka dock. Ang ganda talaga na ito. Parang sa Hawaii. Yung cliff na yan, parang plateau yung style nya. So may imagine nyo na yung ibig ko sabihin dun. Cliff na yan, tapos yung pinakatuktok, patag. Overlooking nya ngayon do. Ganda no? Ano kaya meron sa tuktok na ito? Gusto ko malaman. Ang cliff na yan. Tsaka mahirap pati magpalipad ng drone dito. Malakas ang hangin. Tsaka may tower dyan no. Hindi ko naman dinala yung drone. So kaya sabi ko maraming pumupunta dito. Hindi na to bago sa mga maraming riders, mga namamasyal. Gusto nila puntahan to kasi malapit lang sa Manila. Tapos marami ring resorts. So alam mo yung kompleto Ricardo rin yung lakad nyo dito. Tapos pwede mo pang idiretso sa Tagaytay. Diba? Mga naghahangad, magandang practice ng loop, mga loop rides, mga ganyan. Ito maganda, Cavite Loop. Marami pong gumagawa niyan. At pati ako, ginawa ko na rin yan, yung Cavite Loop na yan. May tawag kasi doon dati. Ay, wahas. Nakita niyo yung ahas? Kulay green. Baka hindi niya napansin. Pero doon kanina, muntik natin nasagasaan. So yan na, dito nga gagawa ng tulay guys. Yung isa sa pinaka ambitious na project din. Tulay na may habang 32 kilometers kung di ako nagkakamali ha. 32, correct me if I'm wrong. 32, yan na yung magiging pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas kapag nagawa. Tama nga ata, 32 kilometers ata mula dito sa Cavite papunta ng Bataan. At ang mga stand dito guys, maraming bibilhan dito ng mga seafoods. Ito mga hindi na seafoods mukhang kape na lang binebenta. Ay wala nang alimango. Oo nga pala, banda rito mayroong falls daw dyan eh. Kaso hindi ko naakyat. Naliguan ko lang, nakita lang namin yung sa baba. May bandang baba niya. Pinapatag na rin ito. Malamang lalagyan na rin ito ng tindahan. Mabenta kasi talaga itong lugar na to. Sobrang mabenta. At hindi magsasawa ang taong pumunta dito kasi nga gaya na sabi ko, napakalapit lang to sa Manila. Lahat kasi ito makaka-cover niya eh. Yung idea pa lang na pwede kang kumonekta papuntang Tagaytay mula dito, panalo na yun. Sabi nila bawal na daw magpa-picture dito. O parang pwede naman. Dami pa ring riders kahit weekend. Kahit weekdays. Ito mga hindi na nagsisipasok. Punta tayo dun sa may unahan, sa may balik. Punta tayo sa may baba. Silipin lang natin. Hindi na natin itutuloy sa Nasugbu, Batangas.
Diba? Diva. Diva. There you go with Kai Biang. Napakadaming kainan na rin dito. Dati mga ano lang yan, mga isa, dalawa. Kailan pa ba ako last na nag-drive dito? Tagal na rin kasi. Siguro mga 3 taon na. 2 taon, 3 taon siguro yung pinaka-last. Ang ganda, di ba? Tanong na tanong mo yung dagat. Hoy, mga riders. Mga riders, picture dong. Ako dodong. Napakaganda, oh, di ba? Relax. Magandang pang ano to, pang refresh sa atin bago tayo mag long rides ulit. At least dito pwede dito. Silipin lang natin yung mga kaibahan dito sa daan na to. Ang dami ng mga tindahan at kung ano-ano pa. At may view deck din pala rito. Nung duman ako dito, ginagawa pa lang to eh. Mga hollow blocks pa lang yan nandyan. Tapos na. Yung mga bahay na yan, wala pa nun eh. Ito rin, may kainan na dun. Wala bang kambingan dyan? Please. Wala bang kambingan din eh. Yan yung daan papuntang resort. Actually pwede mo, gaya na sabi ko, pwede mo lakarin, pero i-require ka nila magbangka sa babaan nito. Ayan o. Actually nakaligo na ako dito guys, sa resort na yan. Maganda rin yan, buhangin din to. Sa totoo lang, maganda rin siya yung liliguan nyo. Tsaka hindi yung tipong malalim. Pwedeng bata dyan, dalhin nyo mga chikiting nyo. Ganda diba? Pang ano, pang refresh lang mga, pang refresh lang to mga brother. Bago tayo maglibot na naman ng norte. Although sa norte marami din tayo makikita mga ganito, pero at least to malapit lang sa Manila, diba? Pwedeng saglitin. Trip pa lang taga-picture sa atin. Ganto na lang yung paraan ko para may pakita ko sa inyo kung anong nakikita ko. Pa-picture sana ako kasi wala ko picture. Bad trip. O tara na. Punta na tayo sa resorts. Ternate Resorts. Balik lang tayo doon actually. Dadaan ulit tayo doon sa Kai Biang Tunnel. Paniman Beach.
Hoy, 300 per packs daw. Tara, puntahan natin. Boss, Paniman Beach. Diretso lang, thank you. Diretso lang daw. Sharp curve ahead. Okay, thank you. Abay, sharp nga. Hindi naman. Nananakot yung karatula na yun ah. Wow, mukhang kailangan natin Taiwan to. Sementadong rough road. Las Quintas. Ang dami rin pala rito eh. Walang jo. First time ko pakapasok dito sa side na to, guys. First time ko. So hindi lang pala Paminas. Hindi lang pala yon, marami pang iba. Kayo naman eh, masyado kayo mapanghusga sa lugar na to ah. Marami pang iba. Ang ganda talaga dito. Ang ganda. So kung tumira sa mga ganito eh, ang asyenda mo lang daw, no? Kasi ganito yung paligid mo. Sarap mabuhay. Sarap mabuhay. May linya pa ng kuryente oh. Ang daming riders din pala rito pumupunta. Ano to? Mira Hills. Bakit ngayon ko lang nalaman? Hindi maaari. Ocean Villas. Saan yung Paminas? Sa pinakamaba. Nice road to paradise. Explore natin to, ang ganda naman ng daan eh, sementado naman eh. Tsaka Cavite lang to, no? As if naman nasa Vietnam na tayo. Grabe naman yan. May mahaba rin ang lalakbayin mo dito, pero at least maganda yung daan. Sa gitna Oops. Oh, neutral na lang. Ni-utilize talaga nila itong lugar na to eh. Which is good. Tamang walking lang sila. Tama yan.
Ang ganda naman kasi maglakad-lakad dito. Ang presko pa. Hindi mo naman kailangan sumakay dito eh. Buti pa nga dito, presko. Malilim. Kaya masarap maglakad. Boss, may pwede bang ano, sabitan ng duyan dun? Sir? May pwedeng sabitan ng duyan sa resort? Kasi sir, mga ano lang po sir eh. Mga kubo, cottage. Bali pag walk-in na lang kayo sir, ang naabutan na lang o tables and chair, wala na po. Oo. Puno na po yung cottage. Wala ba kayong campsite parang ganyan? Sa mga gilid-gilid sir, may pwede naman nung magtayo ng tent. Kung may tent po sila. Hindi, ano, duyan sa akin eh. Ay, sa gilid doon sir, sa mga may puno po doon. Pero malapit, makikita mo naman yung dagat. Dagat sir, nandito lang po mga puno. Sige, ayos yan. Malayo ba? Oo. Ayan na po sir, yan na po. Tanaw lang po dito ang dagat sir eh. Oo. Banda rito. Pwede ba, pwedeng yung paano ito, mga overnight, mga ganun. Walang overnight sir. Day trip lang talaga. I see. 7 to 5 PM lang po. Oo. Mag-isa lang po ba kayo sir? Ako lang, Paano yung parking ng motor? Dito na lang. Doon po po sir eh. Kasi pinaalis mo yan eh. Hinahanap ng ibang driver sir eh. Kahit dyan lang sir sa kabiyong dyan. Ito sa gilid na yan? Sige. Balik ako dito. Magkano entrance? 300? Opo sir. Sige. Andito na tayo sa gate ng Paniman Beach. Wala silang overnight, 7 AM to 5 PM. Ano ba? Oo. 7 AM to 5. Dito sa kabila bawal yung aso. Sa Kabila. Oo. Sa Puerto Azul? Oo. Ngayon pa lang magche-check-in din o tapos na kayo? Ngayon lang din. Kami galing may aso po kami kasama. Oo. Medyo mas maarte doon. Aso naman aso lang kaniliit eh. Tsaka nature naman to eh. Opo. Hindi naman yung tipong sementado. Ano naman yan na running water no? Oo. Kaya tayo ka namin Okay na rin na at least nakapag-adventure dito. Sige po. Ano tayo ng sasabitan ng hammock. Wala na daw ang tables and chairs. Ayos lang. Anong gagawin ko doon? Punta lang tayo dito para matulog guys. Matanaw lang natin yung dagat. Mula dito ay suabe na. Daming tao na, magtaka kayo. Ano ba ngayon? Ano bang holiday ba ngayon? Hindi naman Tuesday 26 ba? 27. Saan sasabitan dito? Malalaki rin yung cottage nila. Saka maganda rin yung quality ng sun guys. Maganda rin. Alright, we're good guys. Set up na tayo.
Hindi muna tayo makapaglakad ngayon. Mamaya na lang, lilibutin natin to. Pakita ko na lang sa inyo pang umpisa. Itong dagat na to, technically part pa rin to ng Manila Bay. Okay, part yan Manila Bay. Kasi ito Corregidor Island na to eh. Corregidor Island, tapos yung bundok na nasa likod niya, kita yung island na to. Ay hopefully nakita nyo sa camera, no? Sa likod niya, yung malaking bundok na yun, yun yung Mount Maribeles. Yun na yung sa Bataan. Ito yung part na pinakamalapit mula dito sa sa may banda dito sa south, papunta dun sa Maribeles, papunta dun sa Bataan. Dito sila maglalagay ng bridge, yung Cavite to Bataan Bridge. Yun na yung pinakamahabang tulay dito sa Pilipinas kung maitutuloy yung project na yan. Nagtataka ako, ang daming tao ngayon, weekday, Tuesday po ngayon. Hindi ko alam kung ano ba ngayon, may holiday ba ngayon, ano ba. Yan, daming tao, kita nyo. Kung nakita nyo naman kanina yung pagpasok natin, napakadaming mga sasakyan. So ganyan kadami yung mga namamasyal dito ngayon. Hi guys, lakad-lakad lang tayo dito, tapos uwi na tayo mamaya. Ang daming tao. Eh, so may mga kubo-kubo pa, ang daming tao doon. Tapos dito sa mga naliligo, ang daming tao rin. Ayun, medyo maluwang naman yung nila dito, yung seashore niya. Saka medyo yung tubig, medyo hazy color. Pero siguro dahil na sa lakas ng hangin eh. Lakas ng hangin. Dito lang may maglakad-lakad. Nakakalito tong lugar na to eh. Dulong-dulong Dulong-dulong resort. Oh, daming dumi oh, mga plastic. Siguro mga naano dyan o kalat yan ng mga namamasyal dito. Hindi na rin naman nila na masyado na hindi. Parang hindi na yata to part ng Paminan. Kasi doon yung mga may kubo eh sa part na to eh. Ito wala na. So malamang ibang may-ari nito. So tinabunan nila eh. Pinaglalagyan na nila ng mga basura. Ito maganda rin to, konting lang, ayos-ayos lang, di ba? Parang maganda mga isla dito mga oil. Sa mga batuhan na yan. Pero doon talaga yung pinaka-sentro. Ito talaga yung part ng Paminan. Ito dito, private property na ulit ito. May mga semento pa. Sa tingin ko may resort dito dati oh, inabandon na lang. May akyatan pa dyan oh. Siguro nga may resorts dito dati. Kaso iba yung may-ari. Yan, so far ang itsura naman niya dito sa kabilang dulo. Ito yung mas malapit tayo sa part na to eh, sa dulong to. Lakas ng hangin. Tara, balik na tayo. Hindi na natin pupuntahan yung pinakadulo nun sa kabila. Pero basically ito po yung itsura niya. Para siyang cove. Cove nga siya, diba? Cove nga siya kasi ito napapalibutan ng dalawang ganito. 1, 2. So ito yung papasok ng tubig dito. Pero malakas pa rin yung alon. May maalon niya. Hindi naman sobrang lakas, pero may sinasabi pa rin.
Time check natin na ito, mga alas 2 na. 2 PM. Pwede na tayo lumarga. Hey guys, good afternoon. Time check natin alas 3. Tapos na ang ating short time dito sa Paminan. Short time lang talaga, literal. So nagstay lang ako dito about 4 or 5 hours. Kasi natulog lang naman tayo. Ang dami sasakyan, no? Ganyan karami ang bumisita dito ngayon. Talagang dinadagsa pala talaga tong lugar na to. Kita nyo yung parking area nila dito, luwang. Alright, let's go. Let's go. Dito tayo to Manila. Manila, I'm going back to Manila. Manila, I'm coming home. Ganda, sunset. Nasakto tayo dito sa Cavitex, Manila Bay. Guys, dito ko natatapusin ang video na to. Short ride natin sa Cavite. Maraming salamat ulit sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, subscribe. Mike TV signing out.